Ang alamat ng bundok, Makiling. Sa isang malayong bayan ng Laguna, may isang bundok na may anyong tila isang babaeng nakahiga. Sinasabing ito ay si Maria Makiling. Isang diwata ng kalikasan na noon ay naglalakad sa mga kagubatan, nagbabantay sa mga ilog at nag-aalaga ng mga hayop sa paligid. Si Maria Makiling ay hindi pangkaraniwang babae. Siya ay may mahaba at dumadaloy na buhok na tila agos ng ilog. Ang balat niya nakasimputi ng gatas at mga mata na kumikislap na parang bituin sa langit. Siya ay nakasuot ng isang mahaba at maputing bestida at saan man siya maglakad, bumubukadkad ang kanyang bulaklak sa kanyang daraanan. Bukod sa kanyang kagandahan, kilala si Maria Makiling sa kanyang kabutihan. Madalas siyang bumababa sa bayan upang magbigay ng pagkain sa mga mahihirap. Tulungan ng mga may sakit at bigyan ng pagpapala ang mga magsasaka upang umani sila ng masagana. Dahil dito, minahal siya ng maraming tao. Ngunit hindi lahat ay may dalisay na damdamin para sa kanya. May 3 lalaking kilalang umiibig kay Maria Makiling. Si Juan, isang marangal at masipag na magsasaka. Mahirap man siya pero may mabuting puso at may malasakit sa kapwa at tapat siya sa kanyang salita. Ang ikalawa ay si Miguel, isang mayamang binata mula sa isang pamilyang kilala ng kanilang kayamanan at kapangyarihan bagamat mayaman siya ay palalo at mapagmataas. Ang ikatlo ay si Captain Lara, isang matapang na sundalo mula sa hukbo ng dayuhang Espanyol. Kilala siya sa kanyang husay sa pakikidigma at tapang sa labanan. Sa 3 ito, si Juan ang pinaka-pinahahalagahan ni Maria Makiling. Nakita niya ang dalisay na puso ng binata, ang kanyang kababaang loob at pagmamahal sa kalikasan, ngunit hindi ito nagustuhan ni Miguel at ni Captain Lara. Nang malaman ni Miguel na hindi siya napupusuan ni Maria, nagbalak siya ng masama. Kinausap niya si Captain Lara at sinabing si Juan ay isang rebelde na nagbabalak lumaban sa pamahalaang Espanyol. Dahil dito, hinuli ng mga sundalo si Juan at ikinulong. Sa kabila ng kanyang walang kasalanan, siya ay hinatulan ng kamatayan. Nang malaman ito ni Maria Makiling, nagmadali siyang bumaba mula sa bundok upang sagipin ang minamahal. Ngunit huli na siya. Sa ilalim ng punong balete, natagpuan niya ang walang buhay na katawan ni Juan. Siya ay pinatay ng mga sundalong